Ang desisyon po, pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde. Trying to find out how to combat COVID. I'm raising the bounty to 50 million. Ang DOTR naman po ang mag-recommend ng guidelines para sa public transportation. Ang DTI naman po ay bubuo ng guidelines para sa mga employers. Ang DOLE po ang magbubuo ng guidelines para sa mga manggagawa. At ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infra construction. Ang desisyon po, pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong mabago ito by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po na probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay sa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasailalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po kung ano mangyayari dito sa mga lugar na ito, kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ, ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasailalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan at Sulu. Siyempre po yung cash subsidy, kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na po yung high school, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry. Sa food manufacturing at lahat po ng
supply chain including ink, packaging, raw materials, sa food retail, supermarket, restaurant for takeout and delivery only, mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung opsyon naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya na electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry, consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming, and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls, at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po. We are all at risk, but do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, 2 army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko, pati pulis, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo. O di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have 2 more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin, putang ina na wala kayong, you know, you're bullshit, you're the legal fronts. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA.
pati pa yung extortion ninyo doon sa labas. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami pinapatay. Kung wala talagang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal fronts, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Ganito yan, sir. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan doon, they will just swoop down, isang 10, wala talagang lawan. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations. Sabi ko, huwag ka mag-surrender, ha? Kayo mga NP, do not ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Huwag kang mag-surrender. Tagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, i-lift ko kagad. I-lift ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing, hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, pagka mayroon nandyan kung maligaya ako masyado,
Di 100, puro kayo milyonaryo. Eh, huwag kayong mahiya, tanggapin yan. Total, sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez. Gusto niya, hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Yung kaya mga bata, you can put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. Ganun ba talaga pagkalaban walang aksyon? Kung meron talaga nakatulong, si Duterte yun. Marami sinasabi, marami siyang patikos, marami siyang alam, kulang naman sa kilos. Akala mo ba naniniwala kami sa'yo? Kahit anong sabihin mo, Duterte pa rin ako. Nagkakanin sa baso, umiinom sa plato. Ano man gawin mo, wala kaming pake. Kahit anong sabihin